Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dinirekta ni Giselle si Carlos kung may tinatago ba si Carlos kay Lynette dahil nararamdaman niya na hindi siya totoo kay Lynette. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sayang naman dahil hindi nakuha ni Annalyn ang cellphone. Kailangan kasi si Josa ang mag-claim. Natanong ni Michael kung ano ba ang dahilan ni Annalyn bakit niya gustong makuha ang cellphone. Ang sabi naman ni Annalyn ay gusto niyang isauli sa tatay niya para maibalik ang memorabilia niya kahit paano. Pero sa opinyon ni Michael, kalimutan na ni Annalyn ang tungkol sa cellphone dahil nalimutan na rin naman siya ni Robert. Sa kabilang banda, malaki ang duda ni Giselle at Lynette sa pagpunta sa Eastridge ni Zoe. Hindi sila naniniwala na mag-a-apply si Zoe dito. Dumaan sa kanila si Chang Susan dahil alam niya na si Zoe ang pinag-uusapan nila. Nakita rin niya kasi si Zoe at si Lindon ang pakay ni Zoe. Nagkita naman na sila. Pero nagtataka si Lynette na bakit nakipagkita pa siya kay Carlos. Ayon kay Giselle, may mga sikreto sila na si Carlos lang ang makakapagsabi kay Lynette dahil hindi naman siya paglilihiman pa ni Carlos. Samantala, ayaw samahan ni Zoe si Robert sa bloodletting dahil ayaw niyang mapahiya ang tatay. Nagalit si Robert dahil parehas sila ng mami niya na mababa ang tingin sa kanya. Pero may surgery rin kasi si Zoe at sa susunod, nangangako siya na sasama na siya. Nalulungkot si Zoe dahil hindi na babalik ang dati. Mas maaga niya nang tanggapin para mas madali siyang makamove on. Ayaw na rin paasahin ni Zoe ang daddy niya dahil hindi naman araw-araw ang himala. Pero para kay Robert kung totoo man ang himala ay sana mangyari sa kanya. Sa kabilang banda, nilapitan ni Annalyn si Katie para sabihin na sasama na siya sa bloodletting. Pero may kapalit na rin si Annalyn. Maya-maya may nag-message kay Katie at ang sabi ay hindi na siya makakarating kaya si Annalyn na ulit ang magpupunta. Samantala nilapitan ni Carlos si Lindon at pinayuhan na hindi magugustuhan ni Emily ang ginagawa ni Lindon sa sarili niya. Ayon kay Lindon, wag na siya alalahanin dahil hindi na siya magsasalita dahil inatras na naman ni Carlos ang kaso. Dagdag pa ni Carlos ay tulungan ni Lindon ang sarili niya. Huwag siyang umasa sa morphine dahil lang sa nararamdaman niya. Lahat ng tao nawawalan ng mahal sa buhay. Alam rin ni Carlos na magaling si Lindon kaysa sa kanya, kaya huwag niya itong sayangin. Sa pag-iisa ni Lindon, natauhan siya sa mga sinabi ni Carlos. Gusto na niyang magbago. Susubukan na niyang maging isang mabuting tao. Sa kabilang banda, umiiyak si Zoe na tinawagan si Carlos. Nakasilip sa kanya sina Lynette at Giselle. Sinundan nila si Carlos para malaman kung ano ang sikreto nila at siguradong si Zoe ang kikitain niya. Samantala sa bloodletting, nakasama na si Annalyn at nagulat si Robert dahil ibang pangalan ang nasa listahan. Ginawa niya ng bagong name si Annalyn. Napaka-formal nilang dalawa. Nakatingin lang sa malayo si Annalyn kay Robert. Nakita siya ni Nurse Karen na ikwento niya kay Annalyn na nag-aaral ulit si Robert at natutuwa naman si Annalyn. Gusto niya sana tulungan ng tatay pero baka masamain na naman ang pagtulong niya. Nagsabi si Nurse Karen na baka dito sa event na ito magkakasundo na sila at mag-iba na ang pagtingin sa kanya ng tatay niya. Samantala nakita ni Robert ang dating empleyado ng Apex. May tumawag sa kanya. Si Robert sana ang pinapagawa ng lalaki pero lumapit na si Annalyn at siya na ang gagawa sa halip na ang tatay niya. Pakiramdam ni Robert ay napahiya siya. Maya-maya ay sinundan at tinawag ni Robert si Annalyn. Sumagot si Annalyn ng ano po yun, Dr. Tanyag. Nagalit si Robert na wag na siyang tawaging Dr. Tanyag kung hindi naman siya nire-respeto. Pakiramdam niya napahiya siya ni Annalyn. Nagtaka si Annalyn. Nagpaliwanag siya na hindi kasi pwedeng hayaan si Robert dahil may malasakit siya kay Robert at pati na rin sa pasyente. Sabi naman ni Robert hindi man siya katulad ng dati pero wag naman siyang maliitin. Humingi ng pasensya si Annalyn at tulungan niya na kumuha ng dugo si Robert sa pamamagitan niya. Nagtaka si Robert. Sabi ni Annalyn gusto niyang matuto ang tatay niya kung paano kumuha ng dugo pero hindi niya pwedeng i-risk ang ibang tao kaya sarili niya ang sasakripisyo niya. Ayaw niya kasi mapahiya ang tatay niya. Sa teaser, tatawagin ni Chang Susan si Annalyn. Mag-aalala kasi siya kung pinahirapan ba siya ni Robert pero ipagtatanggol naman ni Annalyn ang tatay niya. Mag-uusap si Lynette at Chang Susan dahil baka magkahimala at magkasundo ang mag-ama sa bloodletting ayon kay Chang Susan dahil wala naman sa event si Zoe at Moira. Pero sabi ni Lynette hindi ituturing na anak ni RJ si Annalyn hanggat hindi na babalik ang kanyang alaala.
Sa kabilang banda dahil nakakaramdam si Giselle na may tinatago si Carlos kay Lynette ay pagsasabihan niya ito. Pero kung may sikreto man si Carlos ay siya mismo ang magsasabi kay Lynette at hindi niya ito sasabihin kay Giselle. Mukhang magkakasundo naman sina Annalyn at Robert. Hihingi ng tawad si Annalyn na para nagmamanya. Pagbibigyan naman siya ni Robert. Magkakasabay pa sila kumain. May isang lalaki na hindi mapatigil ang pagdurugo ng braso at biglang may maaalala si Robert at alam niya ang gagawin. Masasaksihan nito ni Annalyn at hahanga siya sa tatay niya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!